Kaya lang bad result. Pero pag nag-focus tayo sa Panginoon, may result din yan. There is good result. Makikita sa resulta kung saan ka nag-focus. Hindi maitatatwa sa result kung saan ka nag-focus. Kaya is important mga kapatid na nag-focus tayo sa tama para yung resulta maganda. Ngayong umaga, ang pag-uusapan natin, hindi lamang dalawang Kristiyano ang dapat mag-focus, kung hindi ang buong church. Hindi lamang 3, 5, 10, kung hindi buong church ang ating i-discuss. At ano ang result? Marami. Kapag ang buong church ang nag-focus sa Panginoon, ano ang possible result? Again, kung saan ka nag-focus, makikita yan sa result. Layo tayong lahat, layo mo na yung manalangin. Focus part 2, the New Testament Church. Ama namin Diyos, salamat sa pagkakataon na pinagalaw mo sa amin. Madidetermina kung saan kami nag-focus sa resulta. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, i-guide mo kami na mag-focus kami, Panginoon, sa mga bagay na kalooban mo at nais mo sa buhay namin. Tulungan mo rin ang bagay sa amin dahil ang i-discuss namin hindi lamang 5 miyembro, 10 miyembro, o hindi buong iglesia. Pag nag-focus sa inyo, ano ang possible result? Tulungan na kaming maintindihan at manawaan ito, Panginoon, at patawad sa mga pagkukulang namin na hindi limit sa inyo yung mga ginawa namin, Panginoon, na hindi kalugod-lugod. At nakikita naman namin, Panginoon, ang resulta pag kami ay gumawa ng hindi kalugod-lugod sa inyo. Pangit ang resulta, Panginoon. Pangit ang resulta. Tulungan mo kami, Panginoon, at gabayan, nawa magkaroon kami ng bukas na puso, minsan pa. Dahil kung kami ay hindi magkakaroon ng willing heart, sayang ang mensahe ito, parang ito ay mensahe maibabasura lang at hindi mapapakinabangan. Kaya bigyan mo kami pusong malambot na tatanggap ng inyong salita. Ano man ito, Panginoon, para sa ikatututo namin at ikatutuwid namin at ikagiginhawa at ikapagpapala sa buhay namin, Panginoon. Salamat po ng marami. Dahil ang salita mo ay kailangan namin na marinig ngayong umaga. Salamat, ito'y panalangin namin sa inyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Tuhunan po tayong lahat at maraming salamat po. Alam niyo po ba mga kapatid, may mga pagkakataon ng kailangan ng katawan nating bisigal ay mapait para tayo gumaling. At maraming gamot mapait, pero tinitiis natin yan para lang tayo gumaling. Minsan ang salita ng Diyos ay hindi laging sweet, hindi laging matamis, hindi laging masarap sa tenga, hindi laging masarap yan, o hindi ko minsan mapait yan. Pero kailangan natin i-take para tayo gumaling. Ang kaluluwa natin ay nagkakasakit dahil sa kasalanan. Di ba? Yan ang nagbibigay sa atin ng karamdaman, ang kasalanan. At kuminsan, we need the Word of God na bitter, mapait, para ano po? Para tayo gumaling. Amen, church? Kaya maintindihan po natin mga kapatid, when we listen to the Word of God, hindi tayo para lang tayo dito magkaroon ng entertainment na tinatawag. Kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos para marinig natin kung ano ang layunin at plano ng Diyos sa buhay natin. Ano ang mga dapat gawin at ano ang mga bagay na dapat natin iiwasan na hindi talaga makakatulong sa atin. Kung minsan ginugusto natin, pero hindi gusto ng Diyos. At kung minsan yung ginugusto natin, pinangatwiranan pa natin. Nangatwiran pa tayo. Pero yung ginugusto naman natin, masama para sa atin at hindi kalooban ng Diyos. Okay niyo po? Kaya yung mga baga, hindi lang isa o dalawa ang pinatutungkulan ng mensahe ito, kung hindi, buong church. Amen. Ano ang mangyayari kapag ang buong church, walang iwanan, ay nakapokus sa Panginoon, sa paglilingkuran sa Panginoon? What is the possible result kapag nag-focus tayong lahat sa Panginoon? Kapigin nyo kami ang daon ba? Lahat tayo dito kasali ha. Hindi lang iisa ang pinatutungkulan ng mensahe ito ha. Amen. Hindi lang dalawa mga kapatid ha. Hindi lang tatlo mga kapatid ha. Lahat tayo. Huwag magsasabi kayo, ako tinitira ni Pastor. Wag. Dahil kung ikaw lang titirahin ko, one-on-one na lang tayo. Tama. Hindi ba? Amen.
pa-special naman. Ano iba, props? Hindi po. Lahat po tayo. Amen? Ano po ang possible result kapag lahat po ay nag-concentrate? At ito ang gusto ng Diyos, itong layunin ng Diyos sa atin. Lahat! Hindi lang dalawa, kundi lahat. Amen? Lahat po tayo. What is the possible result kapag tayo lahat ay nag-focus? Here's the example. The New Testament Church. In the book of Acts, chapter 4. Imayin po natin. Let's read. And when they had what? Prayed. The place was shaken. What is the possible result? The potential of prayer. You see the potential of prayer, mga kapatid? Yung place kung saan nagpe-pray sila. Yan parang nauga. Ano po? Nayanig. Yung lugar, halimbawa, ito yung lugar. Noong sila ay sama-samang nag-pray. Focus! Ano po ang nangyari sa place? Nauga. Grabe po, no? Nauga. Na-experience na po ba natin ito? Yung lahat siguradong nag-pray na ito, lahat, seryoso at focus sa prayer. Di ba? Naalala ko tuloy, ano? Tatay Pablo, nagpipray nga ata, pakiitakit nyo ng konti. Naalala ko tuloy, no? Nag-text ako sa mga available na membro. At meron dumating sa bahay ko yung mga available members of this church. Pinapunta ko sa bahay. At nung nasa bahay na kami, meron kami isang concern. Pupukusan namin itong prayer request na ito. Dahil kailangan ng miracle. Kailangan ng power ng Diyos. Kailangan kumilos ng Diyos. Ilang membro lang, mga kapatid, na ang pumunta sa bahay ko dahil sila lang ang available. Sabi ko, mga kapatid, sige. After every 5 minutes, natatanda niya, yung mga kasama ko sa prayer sa bahay, after 5 minutes, mag-pray tayo. Pray! Pahinga ng 5 minutes, and then pray! And we see what? The result. Amen. Yung ipinag-pray namin, not the place, yung ipinag-pray namin was what? Shaken. Amen? Amen. Iilan lang yun. Paano pa kung lahat tayo ay magpo-focus sa prayer? Amen. Church? Amen? Prayer. Merong potential ang prayer. When you talk to Mayor, who is listening? Mayor. When you talk to Congressman, who is listening? Congressman. When you talk to Vice President, who is listening? Lenny Robredo. Amen? When you pray, who is listening? Who is listening? God. The powerful God. Amen. We know the importance of water. Halimbawa, uwi tayo lahat mamaya. May balita pa pag linggo? May balita pag linggo? Sa TV meron? Meron pa, no? Weekend. Ano tawag dyan? TV Patrol Weekend. We know the importance of water. Amen? Napanood natin sa balita. In-announce. May representative. Anong tawag natin sa nawasan natin yan? Siwad. May representative ang Siwad. Ini-interview ni Ted Filon. Sabi nga noon ng representative ng Siwad, buong San Ildefonso, mawawala ng tubig ng 2 araw. Magsisimula yan bukas, Lunes, that is Monday, 6 a.m. hanggang sa 6 a.m. na ng Tuesday. Napalitan natin yan. Ano gagawin natin? Bayan, mga lahat ng pwedeng lagyan ng tubig, lalagyan natin. Why? We know the importance of water. At
mahalaga ang tubig, hindi natin yan isasawalang bahala. Amen. At kung alam natin mga kapatid, the importance of prayer, hindi natin dapat ito nasa walang bahala. We need to pray. We need to focus. Hindi pwedeng mga kapatid, ikakatwiran natin sa Diyos, wala tayong oras. Hindi pwedeng ikakatwiran natin sa Panginoong Diyos, pagod tayo. Hindi natin pwedeng katwirang busy tayo. Hindi pwede. Kasi kung mahalaga yan sa atin, bibigyan natin ng importansya. At kapag hindi mo yan binibigyan ng importansya, ipinapakita mo lang yan na hindi yan mahalaga. At nakakahiya sa Diyos at nakakalungkot sa Panginoong Diyos kapag hindi ka nagpe-pray. Dahil pinapakita mo lang na hindi yun mahalaga at mahalaga pa yung pinagkakabisihan mo. That's right. You see? Kaya kung minsan hindi yumayanig yung spiritualidad ng buong church. Kasi yung iba hindi talaga nagpe-pray inaamin ko talaga nagkukulang ako sa Panginoong Diyos. May malakas palot na sabihin na gano'n. Nagkukulang ako sa Panginoong Diyos. Talagang pagod na talaga ako. Hindi pala ako nakakapag-pray. Hindi ko kukulang pala. Pero minsan pag kami kakwento ko sabihin pagkukulang. Pero hindi naman ay sinasapusing pagkukulang niya. Ay sila, pati kausap lang nakapag-Kristyano, alam mo, talaga ng pagkukulang ko sa Panginoong Diyos. Pero pag ordinary day, walang pagkukulang na nakikita. Ay sila, hindi pwedeng lagi kailangan misa kami para makita mo itsura mo. Dapat medyo confident ka rin kumisan. Amen? Hindi mo kailangan lagi may kausap para paalalahanan ka na nagkukulang ka sa prayer. That's right. Amen? Amen. We know the importance of water. We know the importance of electricity. Amen? Minsan ako'y init na init. Ako'y pagod na pagod. At mainit yung panahon. Sahiga ako doon sa papag. Sa site na talaga tayo mainit Pinandar ko electric fan. Para ako makapamahinga. Dahil marami gumugulo sa isipan ko. Alam nga, pastor ko minsan, nakita nyo nakaupo. Akala nyo nakaupo lang, hindi. Tumatrabaho isip niyan. Alam nyo kung minsan, pastor yung nasa bahay lang. Hindi, ang daming tinatrabaho niyan at mahirap na trabaho isip. Mahinga ako. Maya namatay yung ilaw. Paya ko. Kailan tayo ilang minuto lang yun mga kapatid Iritang-irita na ako. Because we know the importance of what? Electricity. Dapat ganun tayo, feeling natin, irritable dapat tayo pag hindi tayo nakapag-pray. Amen? Dapat feeling irritable tayo to. Amen? Kapag hindi tayo nakapag-pray. Amen, church? Amen. Sabi gano'n, ilan na nag-pray? Nang focus. They had prayed. The place where second where they were assembled where? Together. Together, amen? Sabi ko kagabi, prayer meeting kagabi. Amen, church? Tinanong ko ang mga nabalo ng prayer meeting. Sino ang ina-expect nyong dadating pag prayer meeting? Sabi niya, pastor, tayo. Good news, bad news. Iba, may mga rason, but sabihin ko totoo, pag sinabi mong pumufocus ka prayer, ito, prayer meeting to. Amen. Together. Sino ang na-expect yung dumalo ng prayer meeting? Pastor, tayo. Kaya kami lang pag prayer meeting at may bagong mukha, masaya kami. Pag lang kapag may problema tayo, umatin ng prayer meeting. Right. Sino ang kinakausap natin ngayon? 3 membro lang ba? Lahat. Focus. Para ma-experience natin the potential. When you pray, who is listening? Good. Alam niyo kung minsan, sinasamantala ng mga nangangailangan kapag may media.
Oh, Pangulong Duterte, ako po ay namamanhik sa inyo. Baka pwede niyo po kaming tulungan dahil ang bahay po namin ay tinangay ng Buhawi. Kami po ay mga taga-Sonpor, Sipul, San Miguel, Bulacan. Amen? Please, Pangulong Duterte, tulungan niyo po kami. Sino kinakausap niya? Duterte. Pero pag walang media, napaparating ba niya yung kanyang saloobin? No. Alam niyo, church, napaka-privilege natin. Anytime, anywhere, pwede mong kausapin ng Diyos. Amen? Kahit walang media, di ba, Ron? We can talk to God anytime, anywhere. Amen, church? Pasasabi natin yung pangailangan natin sa Panginoong Diyos. Pastor, busy ka ba yung back ng prayer meeting? Hindi ba busy yan? Busy din yung mga yan eh. Hindi yung katwiran ng pwedeng pairalin. Yung puso. At yung pagmamahal sa Diyos. At yung pag-focus mo at pagpapakita mo na, Lord, gusto ko mag-focus sa inyo. Kung hirap po, Chris, kumatalsi ka ng laway. Amen? Amen. Kasi mahal ko po kayo eh. Amen? Oh, may bago po siya dito. No? Mainit yan, brother, di ba? Dahil po ang malihay niyo sa atin. Sa sakripisyo, walang kung tamatama siya, no? Amen? And they were, ilan? All. Ano po na yan sa kanila? Filled. Puspos. They are spirit-filled. Puspos. They are spiritual, not carnal. For you to prevent carnality. Amen, church? Focus on the Lord. Amen? Amen. Hindi yung buhay natin carnal. Yung kulay ng unbeliever, kulay natin. Yung ginagawa ng unbeliever,